Eto naman po, nabanggit niyo po kanina yung mga pinagmumulan ng mga notary public. Ngayon po, pwede bang madawit sa kasong perjury itong mga notary public? Yung mga notary public, pwedeng madawit sila sa yung tinatawag na kasong perjury. Pwedeng madawit ang notary public. Kailan? Madawit kung kasabuat niya ang affiant. Alam niya ang affiant na nagsasabi ng hindi totoo, tapos kasabuat niya yan, so pwedeng maging liable din si notary public. Normally, ang maging liability ng notary public, yung nag-notarize siya ng isang affidavit tapos patay. Patay na pala yung nakaperma. Or wala sa Pilipinas, nasa ibang bansa pala. Tapos, kasi nakalagay kasi doon sa notarization, subscribe and sworn to before me. From the word, subscribe and sworn to before me, ibig sabihin, nasa harap ko. Nang pinirmahan niya, ang affidavit na ito, nasa harap ko. Subscribe and sworn to before me. Paano maging before me kung patay na pala yung nakaperma? Paano naging before me? Kung wala naman sa Pilipinas, wala naman sa Manila, kasi nandoon siya sa Japan. So, hindi siya maging before me. So, pwede maging liable ang notary public ng falsification, pwede maging liable ang notary public ng kasabwat pala siya sa affiant ng perjury, pwede maging liable plus admin case. So, pwede matanggal siya sa pagiging notary public. Pero paano po kung halimbawa, wala naman siyang alam dun sa notarize na document? Kung wala siyang alam, walang problema. So, hindi siya magiging liable. Only the affiant will be liable. Pero kung may proof na kasabwat pala niya yung affiant na yan, pwedeng maging through collusion, may liability ang notary public kung kasabwat niya ang affiant.